standing at the crossroads. Yung pagtayo raw natin sa sangang daan ay napaka-importante. Standing on at the crossroads. Now, more than 3,800 years, my goodness, less than 4,000 years, almost close. 3,800 years ago, God spoke to His servant, Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, "Go, walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you." Genesis 13:17. May pangako ang Diyos kay Abraham na yung lalakaran niyang lugar, the breadth or yung lawak o yung lawak at yung layo nito, no, ay ibibigay raw ng Diyos sa kanya, kay Abraham. Now, ito po mga kapatid, ang pagpili ng Lord kay Abraham ay plano na po niya para sa kaligtasan ng tao. A plan that is still unfolding today. Bagamat ito po matagal na pong sinabi ng Diyos kay Abraham, 3,800 years ago, ay ito po ay nangyayari hanggang sa panahon natin ngayon dahil kasali po tayo rito. And was linked to the selection of a specific land where His redemptive work would take place. Hindi lang po importante yung lugar, kundi yung tao na kanyang pinili. Dito po makita natin mga kapatid that the nature of God's covenant relationship with His people demanded a place where their faith could be exercised. Now, paano mga kapatid, tatawagin ng Diyos ang tao na wala siyang lugar na paglalagyan para makita, mga kapatid, ng Diyos yung mga tao sa lugar na yon, itanghal ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sa makatwid, kailangan po ng lugar. At yung lugar na to, mga kapatid, where they could, their faith could be exercised and displayed to all nations so that the world would know that God is a true and faithful God of all. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kailangan merong lugar, merong hinirang ng mga tao para yung mga taong hinirang ng Diyos sa lugar na yon, makita sa kanila yung magandang buhay, mga kapatid. At pag nakita ng ibang mga bansa at bayan, ang bansang Israel ay bukod tangi na naging makadiyos, ay kanila pong sasabihin na tunay at totoo ang Diyos ng Israel. The promised land, mga kapatid, then was the arena in which God's people were to serve Him faithfully. So bakit mga kapatid dinala ng Panginoong Diyos ang Israel mula sa pagkakapalipin sa Egypt papatungo, mga kapatid, sa tinatawag na Canaan, which is the promised land? Ay doon po pala gusto ng Diyos na ipakita ng mga tao niya ang karangalan, ang kanyang dangal at ang kanyang katwiran sa lahat ng tao. At makita, mga kapatid, sa mga Israelita ang Diyos na buhay. And this, mga kapatid, as the world watch, so if we are to fully understand God's plan and purpose upang ating malaman ang tunay na plano at kanyang layunin para sa kanyang tao at pinili, we must also understand, hallelujah, the nature of the place He selected for them. After all, God showed the same care for preparing the land for His chosen people as He did prepare a people to live in that land. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hinanda niya ang Kanaan at hinanda niya rin ang mga Israelita. So ano ba po ito, mga kapatid? The land God chose for His people was on a crossroad. Yan po ang pattern ng Diyos. Kung ang Panginoon ilalagay ang tao, nilalagay niya ito ayon sa kanyang layunin, sa sangang daan. Anong ibig sabihin ng sangang daang ito? Mga kapatid, the crossroads of the world, a major trade route of the ancient world to the Via Maris, ran through, hallelujah, the land, and more than 1 million people a year traveled that route. Bakit kaya linagay ng Diyos? Hindi ko lang mapakita sa inyo sa mapa, mga kapatid, for lack of time,
that the map where the Lord gave a promised land to Israel is what we call Canaan, a place called the city of Gezer. Ito po mga kapatid ay daanan ng milyon ng mga katao sa isang taon. Ang daming dumadaan doon. Sa makatwid, kung ang lugar na yon ay makubkub at makontrol ng Israel, anong influence ang meron silang ibigay, mga kapatid, sa mga tao? So, napaka-importante na mailagay sa tamang lugar ang mga lingkod ng Panginoon. And God intended for the Israelites to take control of the cities along this route. Kasi itong daanan na ito, maraming tao ang dumadaan. At ito po, mga kapatid, is a trade route and thereby exerting influence on the nation around them. Praise the name of the Lord. Through their righteous living, the Hebrews were to reveal, amen, the one true God, Yahweh, or Yahweh, the one true God of Israel. At doon po, mga kapatid, ngunit kalungkot-lungkot, ang gusto ng Diyos, kubkubin nila yung Gezer na lugar, mga kapatid, na pinili ng Panginoon na siyudad po ng Kanaan, ay hindi po nila nagawang makontrol ito. In fact, dahil sa kanilang pagiging hindi tapat sa Diyos, iba pang lahi ang nagkontrol nito. Nakukuha nyo? Dapat sila'y pinagpala kasi sila'y dapat sumunod. Ngunit sila'y hindi tapat, hindi sila sumunod, nakuha pa ng ibang tao ang lugar. Hindi sila ang nagkontrol. At ang nagkontrol ay mga Kananita, mga Canaanites na kalaban ng Israel, na dapat pinalayas nila ito dahil yung lupang pangako, hindi para sa mga Canaanites, ang lupang pangako para sa Israel. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Many people today have forgotten that the mission of God's people has always been to live so that the world would know that their God is the true God. Hindi po ibig sabihin pag pinipreach ang Kanaan, ang Israel papasok sa Kanaan, ang parang unawa ng mga modern na mga Kristiyano ngayon ay langit. Langit yung Kanaan. Yun ay darating pang panahon. Pero mga kapatid, ang ibig sabihin ng Kanaan, ito po yung kung saan tayo linagay ng Panginoon. Kung anong posisyon ka ngayon sa iyong trabaho, kung anong kalagayan mo sa lipunan, yan pala mga kapatid yung ibig sabihin ng sangangdaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pastor, ang alam kong sangandaan dyan sa Quezon City, bago po magpunta sa aming lugar dyan sa tinatawag, ano ba tawag doon ngayon sa ating lugar? Di ba? RP shooters dati sa amin eh. Yung doon sa may papuntang yung dating Girl Scout, tapos naging Shoe Mart na, Novaliches. Hindi, Shoe Mart ano yun? Shoe Mart ano? Anong tawag doon? Yung branch na yun? Tapos liliko ka, bago ka pumunta ron, sangandaan muna. Yung sangandaan na yan na tinatawag, very memorable po sa pastor nyo. Not connected with the preaching. Pero that was the time, mga kapatid, when I fell asleep. Nakatulog ako habang nagmamaneho. Ilang mga aksidente nakita nyo sa internet na ang dahilan kung bakit pumasok yung sasakyan sa restaurant o bumangga, mga kapatid, o nakasagasa, etc., naka-aksidente. Ang dahilan, nakatulog yung driver. Nakatulog po ako, mga kapatid, habang hindi ko alam kung napuyat po ako noon. Ang naalala ko, yung sasakyan, mga kapatid, na napaling ko pakaliwa. Two-way yun, di ba? Tapos Quirino, sa Sangandaan, maraming sasakyan doon. May truck, may bus, sari-sari. At kahit na sabihin nyo dati sa panahon namin, mas konti ang sasakyan, dahil busy po yung lugar na yon, mabilis po ang aksidente. Pero nung nabaling ko sa kaliwa, nagising naman ako agad, na pinaling ko uli pabalik doon sa aking linya, pa kanan. Iningatan po ako ng Diyos. Kaya po ako hanggang ngayon narito, nangangaral po sa inyo. Ang Diyos, mga kapatid, Diyos,
na nagmamahal, Diyos nag-iingat. At gaya nga ng sabi ko kanina, kung meron po rito, merong sakit, sinasabi ng doktor ganito ganyan, ay sinasabi ko naman na hindi po lumiit ang Diyos sa ating buhay. Huwag nating sasabihin, bakit ako naging mananampalataya, ganito pa lang kalalagayan na mangyayari sa aking buhay pagdating ng panahon. Tayo po'y tumatanda. Tayo po'y nagkakaroon, mga kapatid, ng pagdagdag ng edad. At purihin ng Diyos kahit ganitong edad natin, ay tayo'y buhay pa rin sa biyaya ng Panginoon. Muli palakpakan po natin ang ating Diyos. So mabalik tayo sa sangangdaan na tinatawag. Many Christians today has forgotten their call. Nakakala nila ang buhay dito sa mundong ito parang temporary lang. At totoo naman pansamantala, pero ang isip nila, ang Kanaan ay heaven. O pag nawala na tayo sa mundo, tinawag na tayo ng Diyos at tayo mananampalataya sa langit. Pero ang ibig sabihin po ng Kanaan, ito po isang daan na kung saan tayo ngayon nailagay ng Panginoon sa lipunan, sa bansang Pilipinas, doon tayo linagay ng Diyos. At kahit na sa bansang Pilipinas, kung sasabihin ng Diyos na tayo humayo, go to all the world and preach the gospel and make disciples, hindi lang po sa bansa na ito. Kundi ibig sabihin, mga kapatid, is to live, mabuhay na kung saan tayo binigyan ng buhay ng Lord and to show to everyone our God. Makita ang Diyos sa lahat ng tao. This was true when the Hebrews left Egypt and possessed the promised land. Totoo itong pattern ng Diyos na nung simula pa na naging alipin ang Israel at sila po'y pinalaya ng Panginoon. It was true that during the years of exile in Babylon, it was true during the time when Jesus lived on the earth, ay pinakita niya, mga kapatid, ang kaharian ng kanyang ama nung siya'y narito sa lupa at nakita ng tao ang kaluwalhatian ng Panginoon. And also the disciples of the Lord. And it was true to the disciples of Jesus who followed Him as their rabbi and obeyed His command. Sumunod ang mga alagad kay Kristo and went to the world and make disciples. And that's where we are now. Tayo po ay bunga ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo. At hindi po dapat mapatid ang gawain. Tuloy-tuloy po na kung saan man tayo linagay ng Diyos, kailangan po meron tayong ginagawa para sa Kanya. We see the connection between Gezer's strategic location and God's plan for Israel. Again, Gezer is a place, a city in Canaan, which is the promised land. And God wants Israel to conquer and to take control of Gezer, a very strategic trade route. At ito po'y daanan ng Via Maris, of course, from the other side is the sea, pero sa kabila yung Via Maris, na kung saan dadaan puron yung mga tao para magpunta sa Kanaan at dadaan sila para mag-trade doon. Hindi naman kinubkob, mga kapatid, ng mga Israelita. So God placed the children of Israel in Canaan, specifically in cities such as Gezer, when they could make a difference. Doon po sila makakagawa, mga kapatid, ng difference sa lugar na yon, na mababago po yung sitwasyon. Na kawalan ng pag-asa, dahil sila'y naroon, may pag-asa na. So they make a difference because they are God's people. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. They could be a flavoring influence. Sila po ay, kumbaga sa panlasa sa pagkain, nakapagbibigay sila ng panlasa na mainam kung yung po ay hinantulad sa pagkain dahil ang influensya nila ay positibo at maganda. That is the plan of God. But to live out His salvation every day. So kung ating pong kukunin yung mensahe at gagamitin sa panahon natin, ito po'y para sa ating panahon din na kailangan every day we demonstrate morality, justice, and compassion. Yung moralidad makita po sa atin kasi tayo po yung representante ng Lord. Di ba sabi, you are a royal priesthood, a holy nation. Di ba? Holy nation.
Sabihin nga natin sa ating katabi, holy nation. Oh. We were taken out from darkness into His marvelous light. At ang sabi mga kapatid, having your conduct honorable, they may see your good works and observe they glorify God in the time or in the day of visitation. Yung pala ang bottom line na gusto ng Panginoon, na kaya pala tayo tinawag, merong dahilan para makita yung mga magagandang bagay, yung mga positibong bagay. Amen. Kaya mga kapatid, sino rito merong pang bisyo? Sino rito nagmumura pa, nagsisinungaling, nagkukubli ng mga bagay na kailangan na dapat ihayag sa Diyos dahil wala naman po nakukubli sa Panginoon? Mga kapatid, mga kaibigan, tayo po'y binago ng Lord para tumayo tayo sa crossroads, sa sangandaan para to make the difference and to be a positive and flavorful influence to people, giving morality, living a life of justice, and living a life of compassion. In such a way, the whole world would see it and know that the God of Israel is the one true God. Woo! Hallelujah, praise God. Church, we believe and teach one God, but they have to first see our lives, mga kapatid, at the crossroads. You may be holy. You may be obedient in a way of holy living in private. But if the Lord wants you to be exposed at the crossroads, then we have to obey. But for the most part, Israel failed. Ayan po. Malungkot na pangyayari na bigo ang Israel, nagampanan yung gusto ng Diyos. While they failed to wrest control of Canaan, including Gezer, they never exerted the powerful influence God desired them to have as witnesses of the world. Nabigo po sila. Instead, they allowed pagan culture of the Canaanites to flourish and exert its influence. Church, I tell you, hindi maaring maulit po ito sa panahon natin ngayon. Dahil alam na natin yung leksyon ng una. Kailangan kung tayo linagay ng Diyos dyan, pagbutihin natin at magliwanag tayo at make the difference that the Lord wants us to make. Dahil linagay ka dyan, dahil dun sa layunin na yon. Para magliwanag ka, magliwanag tayo, magkaroon ng pag-asa ang mga tao, mga kapatid. Tulad na nangyari noon, ngunit nabigo ang ating Panginoon. Nabago po. Gusto na ng Diyos i-bless ang Israel, pero hindi niya ma-bless ang Israel dahil hindi naman sumunod. Tanungin ko po kayo, bakit kaya sa lahat ng lupa, ang binigay ng Diyos sa Israel yung hindi patag, yung mabulubundukin? Samantalang sa Egypt, samantalang sa Damascus, yung mga ilog doon, yung Tigris, yung Euphrates, pag umuulan, bumabaha. At pag bumabaha, yung kapatagan doon, tumataba, mga kapatid, ang taba-taba ng lupa. At halos na hindi ka na kailangan manalangin. Kasi yung otomatiko, yung mga tanim mo, yayabong mabubuhay. Kasi mataba, fertile. Hindi yun ang lupa na binigay ng Diyos sa Israel. Ang binigay na lupa ng Diyos sa Israel, of course, yun nga, yung sa sangandaan, Canaan. Hindi po patag yan. Marami pang mga squatter doon. Kaya kung pupunta ka ron, makikipagbugno ka pa, paalisin mo yung mga nakikitira ron dahil sila hindi naman talaga nagmamay-ari nung lupang pangako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So anong kondisyon? Kung kayo susunod, ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, uulan. At pag uulan, yung hindi patag, tataba pa rin yan. Mabubuhay yung mga tanim. At mabubuhay pa rin kayo. Ngunit, kapag hindi kayo sumunod,
walang ulan. At pag walang ulan, walang ani. At hindi lang yon, yung mga kaaway nyo, kukub-kubing kayo. So kung tayo ang Israel, mga kapatid, which is our elder brothers in the faith, di ba mas maganda talaga piliin yung pagsunod na lang? Kasi talo pagka hindi ka sumunod eh. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya lang, hindi nga sila sumunod. Kubkubin nyo yung Gezer para makontrol nyo yung lugar, para lahat ng taong dadaan dyan, makilala ang Diyos. Na ang Diyos, siya yung tagapagligtas, siya yung dakila, siya yung maawain, siya ang Diyos ng Israel. Eh hindi nga nakapwesto yung mga Israelita, ang pumwesto, kaaway, Canaanites. However, Scripture provide, as the whole of the nation of Israel failed to live in obedience to the Lord, don't you know, mga kapatid, that obedience lead to faithfulness? Hindi ka pa kasi magiging tapat sa Panginoon na hindi ka na-aral dun sa pagiging masunurin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron nagsasabi, anong klaseng church na puro turo, obedience, obedience, obedience? Sa bata lang yan. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ang bata, obedience, tinuturuan. Pero meron rin po mga senior na turuan ng obedience pero disobedient pa rin. Kaya it never goes out of time, mga kapatid, or fashion yung pagturo ng obedience. Kasi bago ka pumunta sa pagiging tapat or faithful sa Lord, obedience is a main ingredient. Palakpakan po natin ang Lord. Woo! Hallelujah! Praise God! However, the Scripture provide some remarkable example of those who trusted God at the crossroads. Ang Israel nag-fail. Hindi sila tumayo sa gitna ng sangandaan, bagamat yun ang kalooban ng Diyos. Kaya, paano yung pagpapala, hindi po nila natanggap. Nakukuha niyo, mga kapatid? Paano mo tatanggapin ang pagpapala kung wala ka naman dun sa lugar na dapat mong kalagyan para tanggapin yung pagpapala? You're not there. The Canaanites are there. Where is Israel? But there are people, purihin ng Diyos. Hindi naman lahat ng Israelita ay hindi nakakaunawa sa gusto ng Diyos. However, the Scripture provides some remarkable example of those who trusted God at the crossroad. Woo! Hallelujah! Knowing that they had a role to play in making God of Israel known to the world. And that is number one, David. Lahat, mga kapatid ng Israel, bagsak balikat. Pero si David, anong sabi niya? You come against me with sword and javelin. Kausap niya si Goliath. Si Goliath, higante. Sino si David? Young people. Hindi nga siya sundalo eh. Tagabantay tupa lang siya eh. Tagadala ng pagkain ng kanyang kuyang mga sundalo na nagkukubli sa batuhan. Kaya sabi ni David, ano bang ginagawa niyo rito? Oh, magmamagaling ka, sabi ng mga kapatid ni David. Saan ka pupunta? Hindi mo ba alam, matindi kalaban natin dito? Higante? Anong sabi ni David? You come against me with sword and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Of the army of Israel. Woo! Whom you have defied. Today, I will give you the carcass, or I will give the carcass of the Philistine army to the birds of the field. Papakain ko ang katawan ninyo sa mga ibon at sa mga hayop sa lupa. And the whole world will know that there is a God in Israel. You have to stand at the crossroad. When someone is already threatening the honor of God. Pag meron ka ng kausap, kahit na boss mo pa yan, sinasabi niya,
Walang Diyos. Kita mo, ganito nangyayari. Naghihirap yung mga mahihirap. Yung mga mayayaman, walang problema. Bakit sila mamumroblema? Meron silang EV. Doon sa mall, meron silang saksakan doon. Magkakaroon ng power yung kanilang sasakyan. Hindi na sila maggagasolina o magkukrudo. Ang problema, mga sasakyan natin, di krudo pa. Kahit gasolina, mahal rin. Pero mga kapatid, mga kaibigan, hallelujah, sabihin ko sa inyo, si David, wala siyang pakialam sa kalaban. Ang sabi niya, pwede niyong kalabanin ang hukbo ng aming bayan, pero kapag ang karangalan na ng Diyos ang pinag-uusapan, kahit higante ka, hindi ka hihigit sa aming Diyos na buhay. Ganon katapang si David. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi na kailangan tayo humarap sa ganitong higante para maging katulad ni David. Ang kailangan lang tumayo at ipaglaban ang dapat. Pagkakarangalan na ng Diyos, you have to speak and not be silent. Sometimes we are silent when we are to have to speak. And sometimes we speak when we are not, to speak. Minsan baliktad Nung hindi naman dapat tayo magsalita, doon tayo nagsasalita. Pero ito, hindi na po pumayag si David. Ang sabi niya, hindi pa pwede na yurakan mo ang honor ng aming Diyos. Kasi para kay David, hindi lang si Saulo, yung hari, o yung army nila ang dinidefy at kinakalaban at minamaliit ng higante. Kung hindi ang Diyos nila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kailangan mayroon taong titindig. Si Saulo, mga kapatid, bahag buntot, nasa tent, nagtatago. Pero ito ang isang bata, si David. Kaya mga young people, mga kapatid, if you are young people, God used a young people like David to stand at the gap or stand at the crossroad to show to the world who God is. Hallelujah. 1 Samuel 7, 1-11, 25-33, 36-37, and 45-47. Joshua stood at the crossroad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. In Joshua 4:19-24, Joshua led the crossing of all Israelites, including armed men from Reuben, Gad, and Manasseh, cross the riverbed on dry ground. Nagpakuha, mga kapatid, ng 12 bato para ilagay, mga kapatid, sa Gilgal. Dahil, mga kapatid, nung ang hukbo, mga kapatid, ng Israel ay pupuntahan nila, ay meron pong napakalaking river doon at batis na hindi sila makakatawid basta-basta. At daladala nila yung kabanantipan or the Ark of the Covenant, which represent in the Old Testament the presence of God. And there is a miracle that Joshua led them from the other side, toward the other side, through ground that is dry. Ibig sabihin, yung river, mga kapatid, naghiwalay. Tulad na alala nyo in the Red Sea, in the time of Moses, hinati ng Lord ang dagat. Dito, ilog naman. Kung yung dagat nga, hinati niya, ito ilog lang, hinati pa rin niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nakalakad sila. Walang tulay. Lumakad sila dun sa ilog dahil yung ilog, hinati ng Lord, naging dry ground, yung daanan ng mga Israelita. Mga kapatid, mga kaibigan, is there anything too hard to the Lord? Minsan iniisip natin, sinasabi natin, makikinig kaya sila? Alam niyo, mga kapatid, makinig sila o hindi? We have to stand at the crossroads. Because I tell you, naiintindihan natin sila. Sa paanong paraan, hindi nila naiintindihan na kailangan nila ang Diyos. They thought they're all right. When you ask them, how are you? Everyone says they're all right. I'm fine. Wala nagsasabing, I'm not fine. Lahat puro, I'm fine.
Pero deep down inside, they need salvation. They need Christ. And we have to understand that, mga kapatid, na hindi nga lang nila naintindihan that they need Christ. But we do. That's why we have to be there. To stand at the crossroad and say what they have to hear. At dahil doon sa ginawa ng Israel, alam nyo, kailangan ng Panginoon ng mga tao niya na kumikilos o nasa lugar na kung saan sila linagay ng Panginoon para yung kanyang message sa tao, maintindihan ng tao. Tingnan nyo mga kapatid, ang nangyari nung tumawid na ang mga Israelita from the other side towards the other side through the river Jordan. Hinati ng Panginoon yon at nakatawid sila Joshua. Basahin natin mga kapatid ang resulta in the next chapter, Joshua 5 verse 1. This revealed the reaction of the observer or the people that heard what Israel did at river Jordan. The people got wind of what Israel's God did to Jordan River. How? Ito po ang sabi ng verse. Their heart melted. There was no longer any spirit in them because of the people of Israel. Yung kaaway nila, yung mga tao sa paligid, nakabalita nung nangyaring ganong himala, na nangyari mula sa Red Sea, panahon pa ni Moses, sa panahon ni Joshua na ulit pa uli, takot na takot po ang mga kalaban ng Israel. Hindi pa nagtataas ng kamay at na para lumaban ang Israel. Takot na ang kaaway. Susuko na sila kung sila'y haharap sa Israel. Ganon katindi ang patotoo kung ang mga tao ng Diyos tatayo sa sangang daan. Ang mga tao maniniwala sa Diyos na buhay. Elijah. Hallelujah. Doon nga pala mga kapatid, nasabi ko yata dati, I want to correct myself. I was mistaken. It was Elisha. During the time of Naaman. That was Elisha, not Elijah. Now, Elijah, mga kapatid, stood also at the crossroad. In 1 Kings 18:21 to 24, 36 to 40. Here, Elijah duels with 450 Baal worshippers. 1 versus 450. Sino pong gusto ng ganong labanan? Kaya nga, pastor, ayoko talaga tatayo dyan sa sinasabi mo sa ngandaan Baka yung pastor na lang o yung mga evangelist na lang, yan sila na lang tatayo. Pero ang labanan dito talaga, matindi, 450 against 1. Sino mananalo ron, brother Nitz, no? 450 mga Baal worshiper, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, laban sa sumasamba sa Diyos na tunay. Alam na natin sino mananalo ron. Di ba? Kasi naturuan po kayo sa Sunday school Ang marami sa inyo, no? Naturuan po kayo sa Sunday school. At kung hindi naman, marireview po kayo. Nagbakbakan itong dalawang partido na to. Ang sabi ni Elijah, sige magduelo tayo. Patunayan natin sino ang Diyos na tunay. At kung lalabas na ang Diyos mo ang tunay, patayin mo ako. Kasi may batas sa Israel, yung mga false prophet, papatayin. Wala silang karapatang mabuhay dahil sila ay hindi naman sumusunod sa tunay na Diyos at kukunwari lang sila, nandadaya sila. So call, okay tayo. O sinong unang maghahandog ng handog sa Diyos na offering, handog na buhay sa Diyos? Kayo na muna. 2 guya. Una, kayo ang magpe-present. Kung tutupukin ng apo yan, galing sa Diyos nyo, totoo ang Diyos.
ninyo. Pero kung hindi, kunwari lang. So sino una? Kayo na lang. So una po, mga kapatid, yung mga naniniwala kay Baal. Sila po, mga kapatid, halos katulad siguro ng mga nag-pray sila, mga kapatid, para yung handog nila, na inhandog sa Diyos nila, matupok ng apoy. Kasi yun yung laban eh. Sino ang mag-o-offer sa Diyos na matutupok ng apoy, yun yung tunay na Diyos. Ibig sabihin, pinakinggan ng Diyos mo yung pananalangin mo. Na yung offering, tupukin ng apoy. Umabot, mga kapatid, ng umaga hanggang tanghalian. Walang nangyayari, mga kapatid, habang yung mga Baal worshiper nagsasabi, Lord, tupukin mo ito dahil kayo na may tunay na Diyos. At kinukuha nila sa dami. Wala. Kaya bandang lagpas sa pananghalian, ang sabi, mga kapatid, ni Elijah, baka busy yung Diyos nyo. Baka nakatulog, Brother Mario, yung Diyos nyo. Sige, lakas-lakasan nyo pa. Mga kapatid, gumawa na sila na aksyon ngayon. Hindi lang aksyon na pagsigaw at pag-iyak at pagpananalangin kay Baal. Sinugatan nila yung sarili nila para maawa ang Diyos sa kanila. Walang nangyari. Kaya sa madaling salita, sabi ni Elijah, it's my turn. Nag-pray siya sa Panginoon. Nag-pray siya sa Panginoon at bago siya nag-pray, itong ginawa niya. Nagsabi siya sa mga utusan at mga alipin, mga trabahador doon, basain nyo yung ihahandog na guya sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Saka makita na yung paano matutupok ng apoy yan, basa. Sino mag-iihaw dito, una niyang gagawin dun sa uling, babasain niya. Wala. Itong gagawin nyo, di ba? Mantika. Lalagay nyo sa tissue. Lalagay nyo dun sa sa uling. Boom! Ready ka na mag-barbecue nun. Hindi ka gagawa na yung uling mo o yung lulutuin mo ron, lalagyan mo ng tubig. Baka tapos na po yung staycation, nandun ka pa rin, walang apoy dun. Wala. Anong ginawa pa ni Elijah? Basang-basa na eh. Brother, dun sa paglagay ng tubig dun sa Pangalawang beses. Basahin niyo pa uli. Hindi natapos sa pangalawang beses, pangatlong beses. Binasa. Di ba halos bumaha na eh. Di ba, mga kapatid, sa baseball naman, 3 strike, you're out. Hindi po ganun yung sinundang batas ni Elijah. Sabi niya, pang-apat pang beses. Siguro may pang-5 gagawin niya pa eh. Pero sige, for the lack of time, doon na siya nag-praise sa Lord. At alam niyo nangyari, mga kapatid. In verse 15, or in verse 1 Kings 18 to 21 to 24, Elijah duels with 450 Baal worshiper, and when Elijah prayed for fire coming from God, from on high, it came down, and the people who saw the guya that was wet, mga kapatid, na parang yung nang bumasa sa kanya ay parang langis, boom! Sunog, mga kapatid. Hallelujah. Yung handog ni Elijah. Yung apoy galing sa langit, bumagsak. Nagpatunay na yung Diyos ni Elijah ay tunay na Diyos. And in verse 39, I want you to hear what the people cried out. The Lord, He is God. Ang Diyos mo, Elijah, ay Panginoon. The Lord, He is God. At pati yung nagsasabi na yun na the Lord, He is God, mga Baal worshiper. Tunay ang Diyos mo, Elijah. Sila na nagsabi. Mga kapatid, mga kaibigan,
stand at the crossroad. Like what Elijah did. Kasi after nangyari yon, walang magawa yung 450. Nagpunta sila sa isang ilog at doon po pinagpapatay lahat 450 na mga false prophet. Church, Hezekiah stood at the crossroads. The story starts in 1 Kings 19, 9-19. Hezekiah, mga kapatid, was to be conquered by Sennacherib, the Assyrian king. And this is a big army. And Israel is a small group. They have an army but not too big. That's why when this threat, a letter came to his presence to remind him of the incoming attack or the pending attack of the enemy, he came to the Lord and spread out that letter to the Lord. Ang ganda ng ginawa ni Hezekias. Nung nagkaroon siya ng problema, ang sabi niya, Panginoon, ito po yung sulat. Aatakihin po kami ng kalabang Sennacherib of the Assyrian army. They are a big army and we don't stand a chance. I beseech you, Lord. Verse 19, Oh how, O Lord, our God, save us. Ayun. Iligtas mo kami, Panginoon. I beseech thee from his hand, from the hand of the enemy, that all the kingdoms of the earth may know that, O Lord, our God, you are alone. Para makilala ng mundo na kung kami ililigtas mo rito sa laban na ito, na ikaw lang talaga ang nag-iisang Diyos sa buong mundo. Hallelujah! Ano ang sagot ng Diyos? Verse 20. This is the reply of God. Your prayer to me about the king of Assyria, I have heard. Ang panalangin mo laban sa iyong kaaway, narinig ko. That very night, the angel of the Lord went to their place, the place where the Assyrians are, and struck and killed, annihilated 185,000 soldiers. 185,000 soldiers were massacred by the angel of the Lord. And Sennacherib, the king, was forced to break camp. Naubos yung kanyang sundalo. Ang sabi nung hari, aalis na ako dito at uuwi na ako sa Nineveh. Only to find out when he went to Nineveh, he was killed by his own very son. Who can be against God? Sino ang mananalo sa Diyos? Ang sabi nga, if we are with God or for God, who can be against us? Hallelujah! Panalo. Rahab, mga kapatid, matatapos na po tayo. Rahab protected the spies of Israel. Pinoteksyonan niya yung mga espiya ng Diyos. At bakit niya niligtas? Kasi sinabi niya sa mga espiya ng Diyos, kaya ito ginawa ko. Kasi narinig namin ang mga ginawa ng Diyos ng Israel. Yung Red Sea, hinati niya. Yung Jordan, itong latest, hinati na naman niya. Nanginginig, pati yung mga hari na dalawa, itong latest o yung update ng gera, pinatay. Walang kalaban-laban. Kaya, ang sabi ni Rahab, ito, Rahab said, when we heard
when we heard this news, our hearts melted. Pareho rin na nangyari sa kanila. And everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is a God in heaven above and on earth below. Totoo ang Diyos nyo. Totoo ang Diyos nyo. Church, I tell you, totoo ang Diyos natin. It's time for us to stand at the crossroad. And in closing, in what ways do her words speak to you about the effectiveness of God's plan when His people stand at the crossroads? Pag tayo tumindig kung saan tayo dapat naroroon, may tagumpay eh. Kasi unang-una, sumunod tayo. At pag sumunod tayo, pinatunayan natin sa Diyos, we trust Him. Example, ikapu kayo, maghandog kayo. Minsan mahirap, di ba? Pero ginagawa natin. Kasi pag ginagawa naman natin, may pinatutunayan tayo sa Lord. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Hindi natin pinapansin yung mga nakikita natin sa internet. Kasi sa internet, even Christian, hindi magkasundo. Sa kanilang church, mga kapatid, walang ikapu. Puro offering. Sa atin, may ikapu, may offering. Bakit? Kasi whole of the Bible yung sinusunod natin. Sila gusto nila sundin yung grace lang. In the New Testament, tayo new and old, sinusunod natin. At pag nakita natin yung kautusan sa old, hindi naman pinatigil ng new, tuloy lang. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung sumunod ka, may mawawala ba sa'yo? Wala naman eh. Nakasunod ka pa. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos. At yun ang gusto ng Panginoon. Kaya doon sa nagtitiwala, ay humanda kayo sa ulan. Merong blessing. Kung ayaw mo sumunod, dahil nagdududa ka, gusto mo magtrabaho ka sa sarili mong lakas, at nakalimutan mo na yung pagpapala galing sa Diyos, gusto mo sa talino mo sarili, bandang huli, titingala ka pa rin sa Diyos ng langit. Kasi mapapansin mo, walang ulan. At pag walang ulan, mauuhaw ka niyan. Don't you know that Iran is having a hard time getting potable water? Ang laki ng bansa, pero halos walang tubig. Walang basic necessity. Ang Israel, ang liit na bansa. Wala nga matamnan na masyadong tanim eh. Pero katakataka, ang dami nilang tubig. Kasi yung tubig sa dagat, dinidesalinate nila. Tapos yung tubig na lalabas, pwede nang inumin. Yung sobra, pwede panlaba. Tapos yung sobra, pwede pang dilig. Saan? Malawak nilang lupain. Yung disyerto nila, tumutubo ang tanim. Ang Israel, maliit na bansa, tinakatakutan. Biruin nyo yung mga jet plane nila, kalayo-layo. Yung mga Amerikano nandun sa Arabian Sea, malapit. Arabian Sea na, malapit sa Strait of Hormuz yun eh. Tapos dito naman sa kabila, may carrier yung Amerikano. Meron silang landing doon na aeroplano, malapit-lapit. Sa Israel, ang layo. From Israel, tatawid sa Syria, sa kung saan lugar, tatawid ng Iraq hanggang Iran. Tapos babalik. Nakabalita ba kayo na merong 5 na aeroplano na bumagsak or kahit mo sabihin 2 o 3, meron ba? Katakataka. Halos wala pong nalalaga sa kanila. Kung meron man, katiting lang kumpara sa dami ng mga nagupo nilang kaaway. Bakit ganon? Wala talaga tayong masasabi. Hinirang sila ng Panginoon. At tayo po na church, kapatiran po natin sila. In ending, gusto ko buksan niyo ang inyong Bible. Sana meron po kayong mga dalang Bible. Kung wala,
kahit yung cellphone nyo na merong Android Bible, okay pa rin yun. 1 Chronicles 16, 8-36. Kung hindi natin matatapos ngayong araw na ito, sa preaching na ito, yung inyong magiging assignment, ito po yung sinabi ni David sa Panginoon. Awit. Dahil siya po'y handa tumayo sa sangandaan na kung saan siya pinatatayo ng Lord. Umawit si David at ito yung nilalaman. Sana pag ating mabasa ito, 1 Chronicles 16, 8-36, mahaba-haba pero makahulugan. 1 Chronicles 16, mahamon tayo lahat na maggawa rin ng salmo o awit sa Panginoon para tulad ni David, masasabi natin, I can sing like David sang. Basahin po natin ang nilalaman. Una Kronika 16, 8-36. Bibilisan ko po. Napakaganda ng awit ni Haring David sa Panginoon. Verse 8 up to 36. Give thanks unto the Lord, call unto His name, make known His deeds among the people. Sing unto Him, sing psalms unto Him, talk ye of all His wondrous works. Pag-usapan raw natin ang kanyang mga magagandang ginawa. Glory ye in His holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Remember His marvelous works He had done and His wonders, and the judgment of His mouth. O ye seed of Israel and His servant, ye children of Jacob, His chosen ones. He is the Lord our God, and His judgments are all in earth. Be ye mindful always of His covenant, the words which He commanded 2,000 generations, even of the covenant which He made with Abraham and of His oath unto Isaac, and had confirmed the same to Jacob for all along, to Israel an everlasting covenant, saying, unto thee will I give the land of Canaan, and the lot for your inheritance. When ye are but few, even a few, and stranger in it, and when they went from nation to nation and from one kingdom to another people, He suffered no man to do them wrong. Yea, He reproved kings for their sakes. Pati hari sinaway ng Diyos para sa kanilang benepisyo, saying, touch not mine anointed, and do my prophets no harm. So kung gusto natin ng pag-iingat, meron pala. Ang sabi ni David, verse 23, sing unto the Lord all ye earth. Oy, kaya pala tayo kumakanta mga kapatid, hallelujah. Umaawit tayo dahil karapat dapat siyang awitan. Karapat dapat siyang purihin. Declare His glory among the heathen, His marvelous works among all nations. I-deklara raw natin ang magagandang ginawa ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon magaganda sa atin? Pinagaling ng Diyos ang may sakit. Yung panahon ng pandemic, mga kapatid, nagkasakit pero pinagaling. Tayo naman nandun, di naman nagkasakit. Hanggang ngayon magaling pa rin naman. Salamat sa Diyos. Tumaas, bumaba ang krudo. Buhay tayo, pinagpapala tayo ng Diyos. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. And forget not all His benefits. Praise the name of the Lord. Glory and honor are in His presence, and gladness are in His place. 10 na lang. Give unto the Lord, ye kindreds of people, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Verse 30, 6 verses left. Fear before Him
all the earth, and the world also shall be stable, that it be not moved. Let the heavens be glad, and let earth rejoice, and let men say among nations, the Lord reigneth. Ang Diyos naghahari. Let the sea roar, and the fullness thereof. Let the fields rejoice, and all that is therein. Then shall the trees, hallelujah, would sing unto the presence of the Lord, because He cometh to judge the earth. Before I continue, if you have a stethoscope, the stethoscope is used by the doctor to listen to your heartbeat. Or maybe your back. Naku, ang dami mong plema, maririnig nila yon, malalaman nila, nakiririnig yon. Try to put that stethoscope on a tree. Maririnig nyo, maingay. Yung puno, maingay siya, gumagala, maingay siya. Kaya yung sinasabi rito, yung mga punong kahoy o yung puno o yung mga tanim, nagpupuri sa Panginoon, kapani-paniwala. Kasi kung yung stethoscope, pakinggan mo yung mga puno, umaano pa sila pala, humihigop ng pagkain, ng tubig galing sa lupa. At kaya kung sinabi ng Biblia sila'y magpupuri sa Panginoon, maniwala kang literal. Totoo ang mga ginawa ng Diyos, marunong magpuri sa Kanya. Kaya tayo, my goodness, ano sabi ng awit? Magliyab, magliyab! Magpuri ka. Sambahin mo ang Panginoon pag nasa church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Last 3 verses. Oh, give thanks unto the Lord, He is good, and His mercy endure forever. And say ye, save us, O God, of our salvation, and gather together, and deliver us from the heathen, and that we may give thanks to Thy holy name, and glory in Thy praise. Last verse, blessed be the Lord God of Israel forever and ever. Ano raw? Blessed be the name of the Lord of God of Israel forever and ever. And all the people said amen and praise the Lord. Ano raw? And everybody say, praise the Lord. Ayun sabi, oh. And all the people said amen. Sabihin natin nga, amen? Ato pa. And said amen and praise the Lord. Ka mag-alala. Naku, Panginoon, yung Hormuz. Aba, ang galing mo ah. Yung lugar nga dito sa Valenzuela, hindi mo alam, nasa Hormuz ka na. Hindi kasi yung balita, hindi na maka-andrar yung mga krudo, sino may sabi? Sa Strait of Hormuz, dito sa kabila ng Saudi, doon sa Red Sea, doon sila nagpapaalis ng maraming mga krudo at gasolina. Kaya kung nagsasabi yung krudo at gasolina tataas pa sa panghinaharap, huwag kayo basta-basta maniniwala. Gumagawa po ng paraan yung ibang bansa. Hindi na sila dadaan sa Hormuz kasi mabobomba sila. Pero, yung mga Saudi, marunong, dumadaan sila dun sa kabilang dagat nila. At almost 4 billion barrels. Grabe, kumikita silang karami-rami. Mga Arabiano. Oh, gusto ko nga magkaroon ng boyfriend Arabiano, pastor eh. Ganito, ganyan. Ah, ganon. Hindi nyo ba alam, nangangatog sila kapag narinig na nila yung bansang Israel. Nangangatog sila. Not because of Israel per se, but because Israel's God is the one